Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa inyong lahat at ngayong araw po ang ating pag-usapan ay ang huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Subhanallah, parang kung iisipin natin ay napakabilis po ng oras at panahon. Kung ating titingnan ay parang kahapon lamang ay hinihintay natin yung pag-announce ng pagkakita sa buwan para tayo ay magsimula sa pag-aayuno. At ngayon ay pang-10 araw ngayon ng Ramadan, bukas pang-19 araw na buwan ng Ramadan. Napakabilis po ang panahon, subhanallah. Ang tanong ay, tayo ba ay marami ba tayong nagawang mga pagsamba o tayo ay naging pabaya sa mga araw na ito? Marami nag-ayuno sa buwan ng Ramadan na halos parang normal lang sa kanila yung pagpasok ng buwan ng Ramadan. May mga nag-ayuno naman na sinikap nila na ito ay maging iba. Kaya narapat po na kung titingnan natin itong mga buwan na ito, yung mga araw na ito ay napakabilis. At kung hindi po tayo magtiis, kung hindi tayo magsabar, at dapat ay labanan natin yung tinatawag na kagustuhan ng sarili natin. Gusto natin na matulog, gusto natin na hindi magbasa ng Quran, labanan natin ito. Bakit? Dahil napaka-iksi lamang po ang natitira sa buwan ng Ramadan. Maaring 10 araw, maaring 11 araw ang natitira sa buwan ng Ramadan. Ngunit ang tanong natin sa ating mga sarili, tayo ngayon ba, ilan ang nabasa natin sa banal na Quran? Ito ay tanong ko sa aking sarili. Ngayon ay tinatawag na bukas ay pang-19 na araw na buwan ng Ramadan. So, ilan na ba ang nabasa ko sa banal na Quran? Ilan na ba ang naisagawa kong mga sala na salatut tarawih? Ilan na ba ang natulungan ko? Ilan na ba ang naipanalangin ko? Ilan na ba ang nagawa ko ng mga dhikr o pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Tanungin natin ang ating mga sarili. Dahil tunay na kapag hindi tayo gumawa ng maraming pagsamba sa buwan na ito, ay tunay na magsisisi tayo. Dahil sinabi sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu mri'in adrakahu Ramadan wa lam yughfar lahu." O kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na tunay na nalugi sa pinakamalapit niyang kahulugan ay nalugi ang isang tao na inabutan siya ng Ramadan at siya ay hindi pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang buwan na ito ay punong-puno ng biyaya, punong-puno ng pagpapatawad, punong-puno ng tinatawag na mga biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang tanong, ginawa ba natin ang dapat na gawin natin bilang isang mananampalataya sa pagpasok ng buwan ng Ramadan? Pero isa po sa pinakamagandang balita na gusto kong ibalita sa lahat ay hindi pa huli ang lahat. Meron tayo tinatawag na huling 10 araw ng Ramadan, kung saan ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nabanggit sa mga hadith na kanyang hinihigpitan ang kanyang damit na pambaba. Kasi dalawa ang damit ng mga sahaba at ganoon din ang mga, sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito yung pantaas at saka pangbaba. At nabanggit sa hadith na kanyang hinihigpitan ang kanyang damit kapag itong huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Na ang sinabi ng mga ulaman, ang kahulugan nito, unang-una, ay siya ay nagsasagawa ng i'tikaf. Siya ay nanatili sa masjid at hindi siya lumalapit sa kanyang mga asawa, sa lahat ng kanyang asawa. Sa loob ng 10 araw na ito ay nanatili sa masjid, siya ay gumagawa lamang ng mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon nga, pangalawa ay gumagawa siya ng maraming mga pagsamba. So ito po ang pinakauna na dapat nating bigyang halaga kung tayo man ay nagkulang sa mga nakalipas na ito, mga 18
na mga araw na ito, 19 na mga araw na ito, meron tayong mga pagkukulang. Ito ay dapat nating palagpasin kung ano man ang nangyari na, natapos na yun, nagkulang tayo doon. Meron tayo ngayon na huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Dapat ay bigyan natin ng pagkakataon ng ating mga sarili. Tayo ay gumawa ng maraming pagsamba sa huling araw ng buwan ng Ramadan na ito. Sinabi sa Banal na Quran na Laylatul Qadri khairum min alfi shahr. Sa buwan na ito, itong tinatawag na huling 10 araw ng buwan ng Ramadan, ay isa po sa binigay sa atin na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay meron pong isang gabi dito. Na ito po ay tinago ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ay napaparito sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan, na kung saan kapag tayo ay makapagsagawa ng anumang mga pagsamba dito, ay para tayong gumawa ng pagsamba ng khairum min alfi shahr, ng katumbas o mas mainam pa kaysa tinatawag na alfi shahr. Ibig sabihin ay 1,000 taon. Khairum min alf shahr, 1,000 buwan. Na ang sinabi ng mga ulama ay ito ay malapit sa tinatawag na, hindi ako nagkakamali, ay 43 years. Yan ang sinabi ng mga ulama natin. Na kung saan itong Laylatul Qadr ay itinago ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ayon sa mga ulama, sinabi nila na maaaring sa 21, 23, 25 o 27. At kaya ito itinago ng Allah subhanahu wa ta'ala ay upang tayo ay makapagsagawa ng maraming mga pagsamba dito. Yan ay isa sa mga sekreto kung bakit hindi nagbigay ng specific na araw ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil kung sasabihin niya sa 27 lamang, ang tao ay maaaring hindi magsala ng salatul qiyamul layl maliban lamang kapag sa 27 na. So ito ay tinago. Ngunit narapat sa isang mananampalataya na samantalahin niya itong pagkakataon. At huwag tayong tatamad-tamad dahil itong Laylatul Qadr ay kapag ito ay inabutan natin, tayo ay nagsasagawa ng sala, tayo ay nagbabasa ng Quran, tayo ay nag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ito ay napakalaking gantimpala, napakalaking biyaya ito mula kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang katumbas niya ay mas mainam ito sa 1,000 buwan. Allahu Akbar. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay napakamaawain. May mga bagay na kapag tayo ay ginawa natin ito, katulad sa buwan ng Ramadan, katulad ng Laylatul Qadr, na ang pagsamba sa gabi na ito ay tinatawag na katumbas ng 1,000 buwan. Ganun din na kapag tayo ay magbabasa ng Quran, isang kabutihan at gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dodoblehin yan hanggang 10 kabutihan. Allahu Akbar. So dito ay tayo po ay nagpapayuhan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay tinatawag na ginigising niya ang kanyang mga pamilya upang sila ay makapagsagawa din ng mga pagdarasal. Kaya nga, kahit nung namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ay ginagawa pa rin ng kanyang mga asawa ang tinatawag na i'tikaf. Si Aisha radhiyallahu anha, ang asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ganoon din ang kanyang ibang mga asawa, nung namatay si propeta sallallahu alaihi wasallam, ay sila rin ay nagsasagawa ng i'tikaf. Na sila ay nanatili sa masjid at sila ay gumagawa ng mga maraming mga pagsamba. Kabilang sa mga dapat gawin dito ay paramihin yung pagsasala, yung qiyamul layl. Yung sala, 2 raka, 2 raka, 2 raka, at ang pinakahuli ay 1 raka, yung salatul witr. Ganun din yung pagbabasa ng Quran. Magpahinga tayo kung napapagod tayo ay magbasa ng Quran. Sikapin natin na mabasa tayo o mabasa natin ay yung Arabic na Quran upang tayo makuha natin yung gantimpala na 1 letra ay 1 kabutihan, ito ay doble hanggang 10 kabutihan. Hindi po masama, magbasa tayo ng ibang mga translation. Kung tayo ay napapagod, pwede tayo magbasa ng translation. May gantimpala po yan. Pero mas mainam po yung Arabic. Yun ang babasahin natin. Yung Quran talaga, kasi yan ang nabanggit sa hadith na ang gantimpala niya ay 1 letra, 1 kabutihan, at ang kabutihan na isa ito ay dodoblehin ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa 10 kabutihan. So ito ay napakalaking biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. 1 kabutihan ay gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng napakarami. At ganun din ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ajwadun nas, siyang pinaka mainam
na tao. Ngunit sa buwan ng Ramadan, siya yung pinaka mas mainam dahil lahat ng pintuan ng kabutihan ay ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, alalahanin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, banggitin natin yung subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, at iba pang mga adkar, mga pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, paramihin natin dito yung tinatawag na dua. Anong mawawala sa atin? Kundi ito ang pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay nagdudua. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagagalit siya kapag hindi tayo manalangin sa Kanya. So isa sa mga bagay na kinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kapag ang isang tao ay palaging nananalangin o para kay Allah subhanahu wa ta'ala, nanalangin siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So isa ito sa mga bagay na ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito pong mga araw na natitira ay dapat igugol natin ito sa mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay. Hindi natin alam kung next na Ramadan, susunod na Ramadan, abutan natin. Hindi natin alam kung, kahit abutan natin, hindi natin alam kung tayo ay nasa marusog na pangangatawan. So, narapat po sa isang mananampalataya na itong mga natitirang mga araw ay huwag tayong tatamat-tamat. Bawasan natin yung tulog, bawasan natin yung panunood kung may nanonood man, bawasan natin yung ibang mga gawain, paramihin natin dito ay yung pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paramihin natin ang pagbabasa ng Quran, yung dhikr, yung tinatawag na dua, at kung kaya natin, magbigay tayo ng mga kawang gawa, tumulong tayo sa mga tao na alam natin na sila ay nangangailangan, kasama yan sa mga maiinam na gawin sa buwan, sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Kaya narapat po na gawin natin ang tulad ng ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nagsasagawa ng i'tikaf at lahat ng pintuan ng kabutihan ay kanyang ginagawa. At siya ang dapat nating tularan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit na siya ay napapagod na, sinabi sa kanya minsan ni Aisha radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, hindi ba ikaw ay pinatawad ng Allah? Hindi ba pinatawad ng Allah ang iyong mga kasalanan? Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo?" Ang propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sumakit na ang kanyang mga paa dahil siya ay nagsasala ng tinatawag na mahabang sala. Sinabi ni Aisha, "Ya Rasulullah, di ba ikaw ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala?" Sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, "Afala akuna abdan syakura?" Sinabi niya kay Aisha, "Hindi ba ako magiging alipin na mapasalamatin kay Allah subhanahu wa ta'ala?" Kahit na siya ay pinatawad ng Allah, pero siya ay patuloy na gumagawa ng mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nabanggit sa hadith na siya ay humihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala ng 100 beses. Subhanallah. Sa isang lugar o isang tinatawag na isang sitwasyon lamang na nakaupo siya minsan o kaya ay nakasandal siya, siya ay humihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala ng 100 beses. Na siya ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay gumagawa ng maraming pagsamba. Bakit tayo? Lahat tayo ay nagkakamali. Lahat tayo ay may pagkukulang. Lahat tayo ay nangangailangan ng awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat lamang na dapat ay huwag tayong tatamat-tamat. Itong mga huling 10 araw ng buwan ng Ramadan ay nararapat po na sikapin natin sa abot ng ating makakaya. Hindi ibig sabihin po na hindi tayo magpapahinga. Kapag napagod tayo, magpahinga tayo. Pero gawin po natin itong mga oras na natitira dito kasi ito po ay napakabilis. Kung titingnan niyo po, ang 19 bukas ng Ramadan. Kahapon lamang naghihintay tayo ng buwan kung makikita para magsimula sa pag-aayuno. Ngayon, 19 days ang nakalipas. Allahu Akbar, napakabilis. Paano pa kaya itong 10 araw lang na natitira? O 11 araw lamang. Ito ay dadaan na napakabilis. Pero, alhamdulillah sa isang mananampalataya, kung meron tayong pagkukulang, dapat nating itong tanggapin, dapat tayong magbalik loob kay Allah, at dapat ay wag nating hayaan na lumipas itong buwan ng Ramadan at mabilang tayo sa mga tao na nagsisi dahil hindi nila iginugol ang kanilang oras sa tinatawag na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa pag-aayuno, dapat ay mag-ayuno, hindi lamang ang ating mga tiyan ang nag-aayuno. Dahil may nag-aayuno na maaaring siya ay nag-ayuno pero wala siyang gantimpala na kukuha. Sinabi sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun ay yada' ta'amahu wa syarabahu." Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam,
Man lam yada' qawla zur, sino man ang hindi naiwan ang salitang masasama, panlilibag, yung tinatawag na paninirampuri, pagsisinungaling, ay tunay na hindi kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagkagutom, pagkauhaw. Kaya maaaring mag-ayuno siya, nagutom siya, pero wala siyang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tayo ay mag-ayuno ang ating tiyan, mag-ayuno ang ating mga dila. Ganun din, mag-ayuno ang ating mga puso. Tanggalin natin yung mga galit natin sa kapwa. Magpatawad tayo. Gusto natin patawadin tayo ng Allah, pero hindi tayo marunong magpatawad. Subhanallah. So narapat na tayo ay magpatawad upang tayo ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto natin ang habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala at kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat na tayo rin ay magpatawad sa ating kapwa. Kaya po sa buwan o sa huling 10 araw na ito ay napakabilis po ito na dadaan. Kaya po maipapayo ko po sa aking sarili at sa inyong lahat ay sikapin po natin na maigugol natin ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin natin ang mga oras na ito na pag-alaala, pagbasa ng Quran at iba pang mga gawain na ito ay kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah, pagkalipas ng napakabilis na oras na ito, ay masasabi natin alhamdulillah, nawa ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ginawang mga pagsamba. At huwag nating hayaan na mabilang tayo sa mga tao na hanggang nasa isip lamang niya ay sayang ang paglipas ng Ramadan dahil ako ay hindi nakagawa ng maraming pagsamba. Kaya dalawa lamang po ang pagpipilian natin. Yung piliin natin na mabilang tayo sa mga tao na nagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil natapos man ang Ramadan, pero alam niya sa kanyang sarili na nawa itanggapin ng Allah ang kanyang maraming mga ginawang mga pagsamba. So tayo po ay nagpapaalala lamang sa bawat isa. Kailangan po natin magpaalala, lalo na sa ating mga sarili. Ako po ay nagpapaalala sa inyo, pero ang pinakaunang pinapaalalahanan ko ang aking sarili. Dahil tayo ay tinatawag na mga tao na nagkakamali, may pagkukulang. Kaya po tayo ay nagpapaalala sa bawat isa. At sana po ay nakapulot tayo ng aral sa araw na ito. Kaya po nang sinabi natin na ito ay dadaan po ng napakabilis lamang. Itong huling 10 araw o 11 araw, ito po ay napakabilis na dadaan. Kaya sikapin po natin na ito ay maigugol natin sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at huwag tayong tatamad-tamad dito dahil napakalaki po ang gantimpala, biyaya na napapaloob lalong-lalo na dito sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Nawa ay patnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at ibilang tayo sa mga tao na pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan at nakapagsagawa ng maraming pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag po natin kalimutan sa ating mga panalangin ang ating mga kamag-anak na sila ay lumisan na dito sa mundo. Mga magulang, mga lolo natin, lola natin, mga kamag-anak natin na sila ay lumisan na. Dahil ang isa sa maibibigay natin sa kanila na tulong, dahil sila ay nasa kanilang mga libingan na, ay isa po sa maibibigay natin sa kanila ay yung panalangin natin. Tayo po ngayon ay meron pa tayong pagkakataon na gumawa ng kabutihan. Meron pa tayong pagkakataon na tayo ay humingi ng tawad kay Allah at manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sila po ay nasa kanilang mga libingan na ang tanging dumarating sa kanila ay yung kanilang mga naunang mga nagawang kabutihan at ganoon din yung mga panalangin natin para sa kanila. Kaya huwag natin silang kakalimutan sa ating mga panalangin na sila ay patawarin ng Allah at sila ay papasukin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa po ay nakapulot tayo ng aral sa araw na ito. Sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawa ay gantimpalaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at hiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay tayong lahat ay maibilang sa mga tao na pagkaraan ng Ramadan ay isa sa kanyang pasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nabilang siya sa mga tao na gumawa ng maraming pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala at nawa ito ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.